Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang controversial na vlogger na si Maharlika nagsalita na at matapang na hinarap isa-isa ang mga paratang sa kanya ni Senator Bato de la Rosa at Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Duterte. Dapat di umanong humarap sa pagdinig. Ito'y ayon sa ating mga kababayan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, umani ng samut-saring reaksyon ang naging pagsagot ni Maharlika sa mga patutsada sa kanya ni Senator Bato de la Rosa. Dahil sa nangyaring pagdinig, tila sumabog sa galit si Senator Bato de la Rosa matapos nitong mabasa ang naging post ng controversial na vlogger na si Maharlika na agad naman itong binigyan ng sagot. Ayon pa kay Maharlika, naging dismayado kasi ang taong bayan sa isinasagawang hearing ni Senator Ronald Bato de la Rosa dahil hindi raw nito pinigang mabuti ang mga testigong ipresenta ng PDEA at obvious di umano na nagsisinungaling ang mga ito. Hindi raw ito magbibigay ng puna si Maharlika kay Senator Bato de la Rosa kung hindi naging pareho ang naging obserbasyon ng taong bayan sa kanya na tila umani ng negatibong komento mula sa ating mga kababayan na nanonood ng Senate hearing. Gayunpaman, binigyang linaw ni Maharlika sa kanyang vlog na walang sama ng loob ito kay Senator Bato de la Rosa dahil ang tanging gusto lamang daw nito at ng maraming Pilipino na mabuksan at malaman ang buong katotohanan patungkol sa PDEA leak. Sinabi rin ni Maharlika na mismong ang dating Pangulong Duterte na ang nagsabi patungkol sa di umano'y pagkakadawi ng nooy senator na si Bongbong Marcos Jr. sa isyong ito. Kaya imbis na siya ang imbitahan, ay dapat di umanong imbitahan itong pumunta sa pagdinig ay si Pangulong Bongbong Marcos at si dating Pangulong Duterte na siyang unang naglabas nito sa publiko para magkaalaman na at nang malaman ang buong katotohanan at mapanagot kung sino ang nagsisinungaling. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang labis na sumang-ayon sa naging pahayag ni Maharlika at nanawagan na dapat umanong humarap ang mga taong pangunahing involved sa nasabing issue. At ayon pa sa kanila, ayan na, magkakaalaman na. Ito na ang pinakaantay ng lahat na haharap na ang dating Pangulong Duterte sa Senado. Matitikman na rin nila ang kabay na bakal na pinakahihintay ng taong bayan. Wala na kayong kawala lahat. Pag nagkatotoo yan, lalabas na din ang katotohanan. Dapat lang talaga humarap na sa Senado si President Marcos, Maricel Soriano at ang dating Pangulong Duterte dyan sa Senado para magkaalaman na, para makita ng lahat kung sino ang nagsasabi ng totoo. Kaya ito ang panawagan ng taong bayan na pagharapin silang tatlo para matapos na ang usapin na yan. Masyado nang nalilito kaming mga ordinaryong Pilipino kung saan kami papanig. Humarap na lang kayo at para mabulgar na ang dapat mabulgar at managot ang dapat managot at makulong ang dapat makulong. Yan ang dapat na humarap ang main topic sa issue na yan para magkabulgaran na ang pagharap ni President Marcos
Marcos, Maricel Soriano at ang dating Pangulong Duterte ay ang pinakahihintay ng taong bayan. Please lang Senator Bato de la Rosa, pakinggan mo naman ang panawagan ng taong bayan na pagharapin na silang tatlo dyan mismo sa Senado. Dapat kasi dyan sa Senado ay gamitan ng kamay na bakal. Huwag puro emosyon. Iharap mo na rin si Maharlika para magkaalaman na lahat kung sino ang nagsasabi ng totoo. Pagharapin mo na sila para hindi masayang ang pera ng taong bayan sa investigasyon na yan. Senator Bato, magkaalaman na. Ipatawag mo silang lahat sa hearing. Si Maharlika, Maricel, PBBM at FPRRD dyan sa Senado. Dapat naka-live para walang bias at makita ng taong bayan kung sino ang nagsisinungaling sa kanila. Senator Bato, huwag kang matakot sa kanila. Pakinggan mo ang panawagan ng taong bayan, ang malaman ng katotohanan at matapos ang kabulastugan ng gobyerno na to. End quote. Ano ang reason? Alamin muna natin ang punot dulo, ang ugat. Bakit may mga naglilik na mga papel, na mga dokumento, particularly itong kinasasangkutan ni Marcos Jr. na noong March 11 of 2012, siya dapat ay huhulihin, dadakpin. Ito po yung bunga ng censorship na ginagawa ng Bangag administration. 'Di ba? Recently, actually ako ang unang nag-inform sa inyo tungkol dun sa SMNI what you call it, closure nila, temporary closure, panggigipit. So that was last year. So yung suppression, oppression, pangaharas, surveillance, at even ayon sa ating source, noon pa nung actually nung umuwi ako sa Pilipinas, si Lisan Marcos mismo ay may mga inuutusang taong ipatap ang kanilang mga telepono para siya ay magmarites. Okay? Siya ay magmarites, eavesdropping or makinig, magchismis dito sa mga taong pinaghihinalaan niya na gusto niyang pakinggan ang pinag-uusapan, wina-wiretap ayon sa ating source kasi bangag lang siya. Diba? Ito mga kababayan ay bunga kasi ang panggigipit sa publiko, especially yung mga taong mismo na nasa loob ng gobyerno, yun ang mga unang biktima. Kaya sila yung unang nagpo-forward nitong mga dokumentong ito. Diba? So sila ang nagpo-forward mga palangga ng bonggang-bonggang mga documents so the people will know. Right? Para malaman nila kasi sobra na at garapalan na ang ginagawa nitong gobyernong ito. Katulad na lamang, again, yung sa lottery na, ayan, talagang may nanalo habang nagkakagulo tayo sa Pidaya Leaks at si Marcos Jr. ay nasasangkot nga dito, may pinanalo naman 100 million. So yun yung mga isyong ito, mga kababayan. Eto kasi hindi pinapakinggan ang ating hinaing. Hindi tayo pinapakinggan kasi bangag nga ang inyong presidente. Hindi tayo pinapansin, nagbingi-bingihan sila kahit na harap-harapan na isinusubo sa inyo ang malupit na korupsyon sa smuggling, sa pulburon na kinasasangkutan niya, sa bribery, lahat-lahat na. Diba? Ano pa kung bakit tayo naging ganito na ngayon? Bakit may mga naglilik? Kasi even ang mga pulis, mga ordinaryong pulis, mga AFP personnel na mga bruskong-brusko, na mga naggagandahang sumumpa at nagbubuwis ng kanilang mga buhay, nakaatang ang kanilang buhay everyday, mismo pinagbabawalan ng bangag na presidenteng ito gumamit ng kanilang telepono. Nag-release ng memorandum si Bangag na bawal silang manood ng Facebook or YouTube kahit wala silang ginagawa during mga petiks-petiks time ng kanilang trabaho kasi takot at bangag ang gobyernong ito na marinig ang boses ko, boses nyo, mabasa sa comment section yung hinaing ng mga mamamayan. Ngayon mga palaga, okay? Remember yung inulat ko sa inyo na shinare din ang ating puting ahas na sa Malacanang sa Office of the President. Nag-hire sila, bayad ng taong bayan, ng potato fries, pero ang pwedeng lumamon, sila lang na mga jejemon, yung mga patay goods. Okay, na mga bangag. Siguro, during the break ng kanilang pagsisingot, nagpe-french fries sila, tapos ayaw nilang pakainin yung mga ordinaryong workers sa Office of the President. At kapag hindi sumunod itong mga regular, mga simpleng mga empleyado na they've been there for more for dekada na, kapag nanood ng mga Facebook o ng mga YouTube ay
tatanggalin nila o kakasuhan nila or kung anong pagigipit. At remember yung ulat ko sa inyo na dapat yung Facebook, ito galing to sa Office of the President sa Presidential Communications. Ayon sa ating source, dapat yung Facebook mo naka-open at may access ang mga buwakan ng inang mga bangag. So again, that is invasion of privacy ng isang kawani ng gobyerno. Hindi porket sila kawani ng gobyerno, kaya ng panghimasukan ni Liza Satanas o ni Marcos Jr. etong kanilang mga personal na mga bagay-bagay. Diba? Ngayon, mga palangga, ano ba itong drama na ito na PIDEA leaks? Okay? Ano 'di ba sabi ni Senator Bato, at again gusto natin siyang pasalamatan dahil mag-isa lang siyang tumayo doon o nag-hear nitong PIDEA leaks na ito. Tapos yung mga kasama niya mga senador ay mga umiiwas. Bakit sila umiiwas? Maari, bigyan natin sila ng benefit of the doubt, pero can you believe that nag-iisa lang si Senator Bato ang umattend doon, tapos yung iba wala. So maaring sila ay busy sa ibang mga kaso na dinidinig, pero parang napakaliwanag na umiiwas sila lahat. Ito si Jinggoy Estrada, si Senator Bongo, sana ayop sa May 7, nandoon na si Senator Bongo. Si Tolentino nandoon, pero umalis na lang after na magdrama-drama ni Abalos. Si Nancy Binay, si Cynthia Villar, si Robin Hood Padilla, si JV Ejercito, si Mark Villar, si Ontivero, si Ligarda, si Villanueva, si Coco Pimentel. Only Senator Bato de la Rosa lang. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit na nagbigay ako ng sentimiento na inis tayo, thankful pa rin tayo na kahit paano ginawa niya yung trabaho niya. Sabi ko nga, bigyan natin siya ng chance to shine sa May 7. Okay? Bigyan natin siya ng chance na talagang magawa niya yung kanyang trabaho bilang isang investigador. Di ba? So ngayon mga kababayan, ano ba yung objective natin dito? Bakit ito may PIDEA hearing? Ano ang gusto natin? Narinig na natin na nag-testify itong si Jonathan Morales na yung pre-op and authority to operate ay hindi AI. So ang sabi ni Senator Bato, ang kanyang layunin dito in aid of legislation para nga naman makapag-craft daw sila ng mga batas para sa ikabubuti ng ating bayan. So, pag nag-craft sila ng mga batas na yan, after this hearing, ano dapat ang ine-expect ng taong bayan? Number 1, kasi we're talking about pulburon o pinagbabawal na white powdery substance na sininghot ni Marcos Jr. noong March 11 na yon. So, kapag ito ay maayos, okay, na hearing, ano ang ine-expect ng taong bayan? Hindi naman kami nag-expect na ikulong nyo yung mga tao doon. Actually, in respect kay Senator Bato, gusto lang kitang itama na hindi ako nag-expect na i-persecute mo yung mga tao doon. Ang gusto lang namin, yung way of questioning is unbiased, maayos, naku-cross-exam sila. Kasi nga, ang gusto namin sa susunod na halalan, kapag kayo ay nag-amend o nag-craft ng panibagong batas, ay lahat ng mga public officials na tatakbo ay mag-undergo sa drug test, na clean and honest drug test at open sa mamamayang Pilipino o sa kanilang mga botante, sa kanilang mga lugar na sila ay hindi na katira o kargado ng white powdery substance o I called it pulburon. Ito yung objective na sinasabi namin Senator Bato. It's not to kulong-kulong, di ba? Para ikulong si Lasso doon dahil obviously naman nagsisinungaling. Actually, dapat ma-contempt na yun eh. Di ba? So, ito yung mga objectives ng taong bayan na kaya kayo nandiyan dyan sa Senado para pagdating ng panahon at narinig ninyo na itong na ipatawag ninyo si Marcos Jr. dyan sa hearing na yan at siya ang dapat talagang nandyan na present. Okay? Actually, hindi ako. Dahil ang boses ko, mga kababayan, wala naman akong knowledge doon sa gabi o yung araw na yun, noong March 11, na kung saan tinipa ni Agent Morales yung sworn statement, okay? Yung statement ng confidential informant, wala ako doon. Okay? Ang participation ko lang is what? Inilabas ko yung dokumento dahil nga sa galit ng taong bayan na hindi nyo sinasagot, lahat ng mga taong ni Kuting, hindi sinasagot ang mga hinaing ng taong bayan. Kaya itong mga taong mga puting asa sinasabi natin, nagkaroon sila ng pag-asa na may isang maharlika na itinaya ang kanyang alindog, ang kanyang buhay para marinig ng taong bayan. So itong mga hearing in aid of legislation
chuchu na yan, di ba? Alam naman natin na didinggin yung mga testigo doon, yung mga resource person na ito. But the best resource person here, Senator Bato, okay? We are pressuring you and I think it's our right na i-pressure kayo. The best ever person na masumon dito ay walang iba kundi si Bongbong, si Ferdinand, yung presidenteng bangag, si President Bongbong Marcos aka Kuting Bangag Jr. para kayo gather ng mga impormasyon, marinig ng taong bayan, 'di ba? Marinig kung ano yung sasabihin niya. Kasi sabi niya, para sa taong bayan, para sa what? Para sa kabutihan ninyo. To what? To craft or to amend the laws para mapabuti ang sitwasyon ng taong bayan. So ang subject matter, it's not Maharlika. Hindi, sabi ko nga, hindi naman ako ang nakalagay doon sa listahan. Hindi ako nakalagay sa listahan na ako ang nagpulburon. So pananagutan ng komite ni Senator Bato at ng gobyernong bangag na ipaliwanag sa taong bayan na nung gabi ba talaga, nasikuting ba talaga ay hanggang ngayon namumuno under the influence of what? Of pulburon. 'Di ba? Kasi yung Senado na yan ay open sa publiko, kaya nga kinreate yan, kaya nga may legislative body tayo, 'di ba? Dahil yan ay para sa taong bayan na scrutinize, 'di ba? Himay-himayin, bantayan ang mga jutang ginimes na mga bangag at maging accountable sila sa kanilang mga ginagawa o sa kanilang trabaho katulad ni Marcos Jr. Siya dapat talaga, Senator Bato, go, ipatawag mo si Marcos Jr., aka Bangag. Siyang ipatawag mo. Kasi I know, and itong mga palangga natin, naniniwala kami that the best resource person in this PIDEA leaks na ito, mga kapalangga, it's not Maharlika. I did my contribution already sa aking mahal na inang bayan, ang pag-expose na lang dito. Diba? The best resource person is none other than Kuting o Marcos Jr. Diba? Kasi siya yung nakalagay doon sa report noong March 11, 2012, siya dapat yung imbitahan para maklarify niya, maliwanag niya sa taong bayan, okay, na 119 or 120 million Filipinos na siya ay hindi tayo pinamumunuan, which is alam naman natin na si Lisa Tanas ang namumuno, na ang more or less 120 million Filipinos sa Pilipinas, hindi pa tayo kasama doon, yung mga outside, ay ang presidente ay hindi siya dependent sa pulburon o sa Coca-Cola at siya dapat, Senator Bato, ay accountable sa taong bayan para isiguro na ang presidente ay namumuhay ng hindi nasisira ang kanyang juta sa ipinagbabawal na pulburon. Yun ang dapat i-clarify sa taong bayan na si Marcos Jr. ay hindi nakakarga ang kanyang utak sa Coca-Cola na yan. So ngayon mga palangga, ang sinabi ko kanina, so kapag pinatawag nyo na si Kuting, Senator Bato, and the rest of this, actually hindi na si Senator Bill dito, kawawa nga siya, mag-isa lang siya dun eh. 'Di ba? Ayaw makisama itong mga, markahan nyo itong mga, mga ginayupak na itong, mga senador na itong nabanggit ko. 'Di ba? Pasweldo sila ng taong bayan. Wala sila, umiiwas sila dahil ba presidente ang asangkot dito? Yan din yung question ni Mr. Morales ni former agent Jonathan Morales. Dahil ba ang sangkot dito ay presidente? Kaya nga, Senator Bato, nagpapasalamat na ang taong bayan sa iyo. Na ito talagang, actually na malaki talagang pasalamat ng taong bayan. Kasi kung hindi dahil kay Senator Bato, sabi nga niya, pwede naman ng parang, pwede niyang, well, actually, maling statement yun, na pwede naman niyang hindi ituloy. That's a no-no, di ba? I don't know, sinabi niya exactly yan. Pero kasi sa ngalan ng katotohanan, sa ngalan ng lingkod bayan na sinasabi, number one talaga dito ipatawag si Marcos Jr. Actually, nakakaawa si Maricel Soriano. Actually, naawa ako sa kanya. But again, collateral damage lang ito. Parang casualties of war. Nakalagay kasi yung pangalan niya doon, di ba? Di ba mga palangga? So yun. So ano dapat makita ng taong bayan dito after this
PDEA leaks na to. Dapat hindi lang ito hearing-hearing. Dapat maisabatas na kapag tumakbo ang isang politiko simula sa barangay pataas ay magkaroon siya ng honest or unbiased result of pulburon o drug test na hindi na taint o hindi dinoktor ng doktor o hindi na impluwensyahan nino man o hindi na bayaran at ito ay talagang honest to goodness na test. Pero si Marcos Jr., ito pa nga is, Senator Bato, may time pa naman. Now, nananawagan kami, imbitahan ninyo, okay? Imbitahan ninyo si Marcos Jr. at ang St. Luke's para magpaliwanag si Marcos Jr. kasi sino ang pwedeng magpaliwanag na nagkaroon siya ng more than 2 minutes lang na na pulburon test, mga palangga? Sino pwedeng magpaliwanag? Ako ba? Hindi naman ako nag-drug test on 2 minutes. So it's not me. Wala akong knowledge doon kung paano siya nagkaroon ng more than 2 minutes na drug test. Wala din akong knowledge habang tinitipa ni Jonathan Morales yung sworn statement. Ano lang ang idea ko dito? Well, ang participation ko lang dito ay may nag-send sa akin digitally nitong papel na ito, alright? Then, pinost ko. Hanggang doon lang ang paliwanag ko. Oh, di ba, gagastos pa kayo sa pera ng bayan? Binanggit na lahat ni Morales ang elements, special elements ng subject matter. Involved si Ochoa, which is good, pinatawag. Papatawag din si Maricel, but again, more than Maricel Soriano, it's the kuting o the president. Di ba? Ngayon, dito sa investigasyon na to, dapat hindi talaga hindi lang si Senator Bato, kung sino pa yung a-attend sa May 7, dapat talagang objective sila. Hindi sila dapat mag-vouch na ito, hindi nila gagamitin yung personal or political bias nila dahil ito, kaalyado ko to, o mista ko ito, kaklase ko ito. I can vouch that he is 100% honest person. That's number 1 rule. Kahit hindi ako senador, kahit tayo ordinaryong citizen lang, mga palangga, kapag sinabi mong objective ka, from the word objective ka, you forget about your biases. Whether kaklase mo, kaibigan mo, you focus dun sa subject matter. That the subject matter here is the president na muntik na ihuhulihin dapat pero pinigil ni Ochoa dahil sa impluwensya ni Liza Marcos dahil partner niya si Ochoa sa law firm noong mga panahon na yon. 'Di ba? So yun ang statement. Yun mismo yung statement ng nag-attest yung pumirma nga na si Jojo Morales, yung palayaw niya. 'Di ba? So yun dapat ang gagawin ng mga senador. Okay? It's not only Senator Bato, dahil hindi lang naman, itong committee na to, hindi lang naman siya alone eh. Kita niyo mga palangga, kung paano ang pagwawalang hiya ng mga senador dito sa Committee on Public Order na ito. Dinededman nila, napaka mahalaga ang usapin sa pulburon, lalo na ang presidente ang number 1 na sangkot dito. 'Di ba? Paano ngayon magkakaroon ng maayos na batas o pag-amend ng batas kung si Senator Bato lang ang nandoon? Walang check and balance kasi pwedeng siyang maging lang siya, yung bias dahil mag-isa lang siya, 'di ba? Walang kumukontra na, walang nagbabalanse. Kasi during the Senate hearing, dapat hindi lang talaga isa ang nagtatanong. Hindi lang isa ang nagko-communicate doon. Kasi kaya nga committee yan eh. Dapat hindi na lang kinawag na committee yan. 'Di ba? Dapat loan committee, parang loan better, loan winner, katulad ng PCSO. Tuwa, kaya may committee to clarify things. 'Di ba? Imbestigahan ang mga jutang genimes to clarify things kung ano yung mga pinagsasabi nila doon. 'Di ba? Dapat lahat, hindi man 100% lahat. Sabi ko nga kanina, kasi yung iba baka may ibang kasong inaatinan doon sa na yon, sa Senado na yon, at least mag-cooperate man lang kahit kalahati o 1/3 nitong committee na ito. 'Di ba? So dito mo makikita na talagang magmula kay Marcos Jr. pababa sa iba't ibang ahensya, walang leadership, merong bangagship. Diba? Walang leadership, bangagship, at lahat, karamihan, ay biased. Diba? Bias ang mga jutang genimes. At yung mga resource person talaga na dapat nandoon ay yung mga present sa subject matter o sa pangyayaring pinag-uusapan. Doon na lang.
not only 4 actually, ang binitbit ni Lasso doon, na pinwersa niya na mag-sign ng affidavit, di ba? Hindi sila knowledgeable doon sa issue ng ito, sa dokumentong ito, wala sila doon. Ako rin, hindi rin ako knowledgeable. Anong kinalaman ko doon? Ang alam ko lang na ito pa ulit-ulit, nanonood naman si Senator Bato, mga senador dito, nanonood naman kayo. Pag itanong niyo sa akin, ano nalalaman ko dyan? Dito sa dokumento na yan, abay malay ko. May nag-send lang sa akin, pinost ko, din nag-opinion ako, at nananawagan ako, nagbigay ako ng aking pahayag na dapat ang Presidenteng Marcos Jr. ay sumailalim dyan sa hearing na yan at sumailalim sa clean and honest drug test. Not 2 minutes, not even 3 minutes, 4 minutes, at not the urine test, but yung hair follicle test. Diba? Siyempre ako ang source. Ako ang source. Anong tanong niya sa akin? Ito. Ayan. Diba? So, nililihis kasi. Okay? Huwag kasi natin ilihis, panagutin natin. Dapat maging accountable ang nasasangkot dito at wala pong ibang nasasangkot dito kundi ang presidente. Ang dami kong nababasa na sabi, wag yung sisisihin yung naglabas nito. So nagagalit sila kasi inilabas ko ito, di ba? Pero ang taong bayan natutuwa kasi nalaman ninyo na si Marcos Jr. noong 2012 ay nagbabangag-bangag pa pala. Di ba? Nagbabangag-bangag pa pala, nagbabangag-bang, tapos ngayon naging presidente. Kaya nga in aid of legislation, kailangan siyang ipatawag para sa susunod na eleksyon in 2025, lahat ng politiko ay mag-undergo sa pulburon test. Not the 2 minutes, not 3 minutes, at not urine test kasi hindi yan accurate. Pwede rin ng doktorin ng mga doktor. Kaya sabi ko, pagpaliwanagin lahat, how come na more than 2 minutes lang ang pulburon test ni Marcos Jr.? At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.